Hey mga brods, alam ko nga nabalitan na rin natin ito pero ito nga ang SMB habang papalapit ang PBA Rookie Draft. Ito nga si Kobe Paras. So yes mga kabrods, alam natin na isa rin ito sa mga magiging prospect ngayong top 10 ngayong PBA Draft 2025. Ang SMB kasi is tagal ko itong sinabi mga kabrods ng SMB, magre-rebuild talaga ito. Once na sinabi nilang magre-rebuild, well, malalakas na players yung mga kukunin nila. Kobe Paras, isa nga ito sa mga players ngayon na inaabangan ngayong 2025. Bakit? Dahil nung nakita nga natin ito sa True Focus PH dito kay Coach Jolo Tamayo na pinakita na rin natin kamakailan mga kabrods, eh dito na umungo lahat ng mga rumors and reports na balik basketball na. Ito pong si Kobe Paras, di ba nga kasi from showbiz to girlfriend na kay Kailin Alcantara sa kanyang famous girlfriend kasi, and nakafocus siya ngayon sa pagbakasyon, sa showbiz, artista, career dito, pag-acting. Pero ngayon, syempre mga kabrod, sino ba namang hindi makakamiss sa paglalaro ng basketball? Tignan nyo naman yung mga footwork and shooting dyan ni Kobe para sa True Focus PH. Nandyan pa rin mga kabrods. Ang kinaganda nga dito, etong si Kobe kasi, maskulado ito nung college niya sa Creighton. Tapos nung Nigalta Alberex din. Mga kabrods, dyan sa Japan B-League, ang laki rin ng kanyang katawan. Pero pagdating niya ng Alteri Chiba, hanggang sa mag-rest ito ng basketball, mga kabrods, ay pumayat na ng pumayat si Kobe. Hindi na nag-weights, hindi na nagpalaki ng katawan. Slim na lang mga kabrods. Ito, hindi naman ito sinasabing pangit nga sa basketball pag hindi malaki ang katawan. Ang kagandahan lang din naman ito, yes, may disadvantage and advantage tayo. Disadvantage nga, yung palagi ka lang mapupush, medyo mahirapan na rin yung katawan mo pag malalaki yung mga umaposte sa'yo, lalo na forward itong si Kobe Paras. Pero, ang advantage naman ay mabilis siya. Yes mga kabrods, tignan nyo si Jordan Clarkson, di naman ganun kalakasan ng kanyang katawan, di naman ganun kalapad. Pero ang bilis maglaro. Dito naman sa nakikita natin kay Kobe Paras sa True Focus PH, mas bumilis yung galaw ni Kobe Paras. And yung handles niya, yan talagang isa sa mga nai-improve na rin niya mga kabrods. Well, sino ba namang hindi makakagusto na ito pong si Kobe Paras ay balik basketball na mga kabrods. Syempre, ang daming fans nga ni Kobe dyan Di ba nga? Lalong-lalo na naging girlfriend niya si Kailin Alcantara, mas dumami pa yung fans nito po ni Kobe Paras. Sa height niyang 6'6" as a power forward or small forward, pwede mga ring shooting guard ito mga brods dahil may shooting din naman ito. Well, napakaswerte talaga ng SMB kung sakali mga kabrods matutulungan niya sa depensa, sa opensa. Ito pong SMB. Depensa pa nga lang, ang laking bagay na neto ni Kobe Paras, ang taas pa tumalon, former dunk champion pa mga kabrods. Tapos sa opensa naman, maaasahan mo rin. Posterize nga rin kung posterize ang mga galawan din neto ni Kobe Paras dahil syempre, ang taas nga tumalon, tapos ang ganda pa ng footwork sa ilalim, may shooting pa. So lahat na kay Kobe Paras, syempre yung experience niya sa ibang bansa, up to Japan B-League, syempre nandyan pa rin yan mga kabrods. Gigisingin lang niya yan. Kaya dito sa True Focus PH, gusto nila, maibalik yung laro ni Kobe Paras. Alam natin, finals na tayo ng TNT at Ginebra. Game 3 na nga Ang bilis lang yan mga kabrods. Tapos rookie draft, all Filipino Cup na tayo. Kaya ito pong SMB, nagre-ready na sila. Syempre, ko ba namang asa rin na maaga kang nagborakay? Sino ba namang hindi maiinis at hindi ma-motivate doon na magpalakas? Syempre, ipoprove ng SMB kung sino ba talaga sila. Yung kanilang early exit ngayon kay Commissioner's Cup, ito talaga yung magpapagising sa kanila. Kaya itong si Kobe Paras to SMB ay ibang storya na ito mga kabrods. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking nga sa mga trades, alam natin habang focus ang Ginebra sa TNT ngayong Game 3, syempre hindi pa rin mawawala yung kanilang focus kay Mikey Williams. Yes, ay ito nga mga kabrods, bali-balita rin offeran talaga nila na malaki ito pong si Mikey Williams sa TNT Tropang Giga, knowing na nandito na yun sa Pinas, knowing na naghihintay na lang ito ng kontrata. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods, kinakuusap din ng agent ni Mikey Williams. Ito na nga mga kabrods, ayon din sa reports and rumors, yes, bibigyan ka namin ng malaking sahod, pero mapapromise mo dapat, mabibigyan mo ng kampeonato ulit ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes, mga brods, ayon yan sa mga reports and rumors. Siyempre,
fair lang tayo mga kabrods. Siguro nga, unang sahod ni Mikey Williams, standard lang tayo mga kabrods. Standard lang ang gagawing sahuran dyan ng Ginebra. Pero, once na mapa-champion mo ang Ginebra, after ng 1 season mga kabrods, bilis lang naman ang isang season. 3 to 4 months lang din naman yan, diba? Tapos, pag napa-champion mo, doon na nila bibigyan ng 1 to 2 million pesos range. Ito pong sasahurin ni Mikey Williams sa Ginebra mga kabrods. Diba nga, ito talaga yung nagde-demand talaga ng sahod sa TNT. Kaya 'di ba nagkakaroon sila ng problema sa kanya. Biruin mo ba naman 700k a month to 800 ang offer ng TNT. Inalis pa yun ni Mikey Williams, inayawan pa niya yun. Gusto niya 1 milyon, 'di ba mga kabrods? Inisip ba niya na import na siya? Pero syempre mga kabrods, ang challenge sa kanya ng Ginebra, ibibigay nila yung sahod na yun, pero ibibigyan mo naman ng Ginebra ng championship. Yes, alam ko nga nakikita na rin Mikey Williams at napapanood na rin niya yung laro ng TNT at Ginebra ngayong Game 3 na nga mga bros. Diba mag-Game 3 na rin tayo, kaya ito, naaral na rin ni Mikey Williams kung saan ba talagang team siya mapupunta dahil balabilitang ngayong SMB ang gusto rin nga kumuha sa kanya, knowing nandyan din yung kanyang mga kuya-kuyahan na ito pong sina Chris Ross, Marshall Lassiter, and Simon Enciso. Well, sa Ginebra naman, kahit etong best friend niya na si Jamie Malonzo mga kabrods and Jeremiah Gray ay ganun din. Kaya talagang nahihirapan si Mikey Williams mga kabrods kung ano yung pipiliin niya. Pero kung ikaw, syempre, mas malaki nga ang sahuran dito sa Barangay Ginebra dahil ito talaga yung nagbubuhay sa PBA. Kaya mga kabrods, ito pong si Mikey Williams, kung mapunta naman ito ng Ginebra, mga kabrods, dalawang import na. Trust me mga kabrods, dalawang import nang mangyayari. Bakit? Brownlee and Mikey Williams. Ganyan ngayon nangyari sa TNT RJ and Mikey Williams nung nandyan pa si Williams. Kaya tignan nyo, dalawang kampo yun na itong binigay ni Williams dyan. And dalawa pa doon, finals MVP pa siya mga kabrods. Yan talagang kinaganda ni Mikey Williams. May attitude lang talaga pero malakas na player ito mga kabrods. Kaya maaasahan mo ito. Hindi rin ito basta-basta na player na parang wala lang na nagde-demand ng hindi naman siya magaling, like katulad nga daw ni Greg Zila mga kabrods. Ito, worth it naman itong bigyan ng malaking sahod dahil bibigyan ka rin ng kampeonato nito mga kabrods. Kaya ito, sa Ginebra, wini-workout na nila ito. Pinag-iisipan nga nila sino ba talaga yung kanilang bibitawan. Siyempre, i-scout nila ito sa Game 3 and up to finals, hanggang matapos yung finals ng TNT, sino ba ang kanilang bibitawan dito mga kabrods para lang makuha si Mikey Williams dahil TNT ito. Hindi rin ito basta-basta sa mga tradings mga kabrods. Kailangan fair rin ang trade dito. And yun nga, taas na din kasi no value ni Mikey Williams. Sa tingin nyo mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sino ba ang dapat bitawan ng Ginebra dito at magiging champion team ba ulit ang Ginebra once na makuha nila si Mikey Williams? Dahil with or without him, kayang-kaya naman ng Ginebra how much more kung nandyan pa siya. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.